ngayong gabi. Matthew chapter 5 and verse number 16. Sige, amen po pag nakita na. Basahin po natin po sabay-sabay. Ready? Read. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang ating Panginoong Jesus po ang nagsasalita po dito ng ibig po ng Diyos sa bawat mananampalataya na inaasahan po ng Diyos na yung liwanag po na ating pong natanggap ay hayaan po natin kung magliwanag sa liwanag. Tayo po yung nalangin po, let us pray. Mahabaging Diyos, minsan pa Panginoong Diyos, marami pong salamat na kami po Diyos sa may pagkakataon na kami nalangin, na kami po Diyos na maaya, nalaya po rin naman na nakakasama po sa inyo. At ngayon pong gabi ito, Panginoon, dinadalangin po namin po Diyos sa pag-aaral ng inyong salita. Madakila ang aming Panginoong sa Kristo, ang kita kapag naman sa buhay po namin, at nawa po Diyos, meron kung anumang kasalanan na ang po sa puso ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gising niyo po kami, pag-intabahan niyo po kami, at ngayong gabi, Panginoon, ang inyong salita, ang siyang magbigay ng inspirasyon sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa iyong pagkapada, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong gabi po ito, ang ating pong pag-aaralan, ang ating mensahe po is magliwanag. Magliwanag. Sabi po ng ating pong talata sa verse number 16, let your light so shine before men. Hayaan po natin po yung ating pong ilaw ay magliwanag. Amen? Para saan po ba ang ilaw? Upang ito'y magliwanag at ito'y ating pong nalilin. Saan po kadalilan mga kapatid sa Panginoon? Sapagat ang mundo pong ito ay madilim. At isa lamang po ang paliwanag po dito, yung ilaw na ating pong natanggap, walang ikaw kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Pero tingnan po natin yung sinasabi po ng Biblia sa John chapter 3 and verse number 19. Malungkot po kasi po mas mahal po ng tao ang kadiliman kaysa po sa katwanagan. Yan po ang katotohanan. Tingnan po natin sa John chapter 3 and verse number 19. Na ang katotohanan na mas malungkot po, na mas mahal ng tao ang kadiliman kaysa po sa katwanagan. John chapter 3 and verse number 19. Ano po sinasabi po ng Biblia sa John chapter 3 and verse number 19? Sabi po ng Biblia, and this is the condemnation, at ito ang kahatulan, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. At ito ang kahatulan na sinasabi ng Biblia na ang liwanag ay dumating sa liputan ng ating Panginoong Kristo. At ang mga tao ay inibig ang kadiliman sa halip na liwanag at kanilang pong iniibig at yung kadiliman. Dahil sa ano pong kadahilanan? Dahil ang kanilang mga gawain ay masama. So ngayong gabi ito, nais po ng ating Panginoong Kristo na bilang isang mananampalataya na tunay, na naligtas sa biyaya po ng Diyos, kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ito po yung inaasahan po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magliwanag. Kaya tatlong bagay lang po ito ngayong gabi ang ating pong pag-aaralan. Una-una, sa pag magliwanag po yung ilaw po ang ating pong natanggap ng ating Panginoong Kristo by means of, number 1, balik po tayo sa ating pong talata sa Matthew 5 and verse number 16. Sabi ng Bible, let your light so shine before men. So magliwanag po by means of our way, sa pamagitan po ng ating pong daan. Mga kapatid sa Panginoon, tayo ay makakilala sa ating Panginoong sa Kristo, tamang daan ang ating pong nilalakaran. Amen po ba? Yung tayo ay makakilala sa ating Panginoong sa Kristo, tamang landas ang ating pong tinatakan. Kung ngayon, ikaw ay lumalakad po sa kalooban ng Diyos, salamat sa Panginoon tamang Panginoon. Lumakad po tayo na para sa Diyos at hindi para sa sanlibutan. Sapagat noon tayo hindi nakakilala sa Panginoon, sabi po ng Bible, in time past, tayo po lumalakad in darkness. Pero nung tayo po makakilala sa ating Panginoon sa Kristo, ibig po ng Diyos na lumakad na tayo sa kalumanan. Sabi po ng Bible sa John chapter 5 verse number 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo. At dumirinig ng aking salita at sumasampalataya
niya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya papasok sa paghatol kundi inilipat na sa kamatayan patungo sa buhay. Kaya nung tayo nakakilala sa ating Panginoon, wala na tayo po sa kadiliman. Tayo na po ay nasa kaliwanagan na. Amen? At sabi po ng Bible, let your light so shine. Hayaan po natin po yung ilaw na ito ay magliwanag. At yung liwanag na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Bible po sa John chapter 9 in verse number 5, John chapter 9, sino po itong liwanag na ito na ating po natanggap? John chapter 9 in verse number 5, sabi po ng Bible, as long as I am in the world, I am the light of the world. Amen? The Lord Jesus Christ is our light. And also, chapter 12 and verse number 46. Chapter 12 and verse number 46. Sabi po ng Bible, I am come alive into the world. Ako ay dumating ng isang liwanag sa libutan, that whosoever believeth on me, upang ang sino mang ang mananampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi na dapat mananatili sa kadiliman. Amen? Ayaw po ng Diyos na bilang isang mga mananampalataya na tayo po rin na nasa kaliwanagan na. Amen? Atin po itong hayaan magliwanag. Pero mangyayari lamang po ito kung itong liwanag na ito, unang-una nga po, sabi natin ng Biblia, huwag po tayo para pa mamuhay sa kadiliman o sa kasalanan. Amen? Ang makita po sa atin po yung liwanag ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang mga kapatid sa Panginoon, kalooban po ng Diyos na tayo po ay lumakad sa liwanag. Amen? Kalooban po ng Diyos na tayo po ay lumalakad na para po sa Panginoon. At pangalawang bagay, pagliwanag po tayo unang-una by means of our way. Amen? Pangalawa, by means of our works. Pinagmumuli natin sa talata natin sa Matthew 5. Matthew 5 and verse number 16. Unang-una po, by means of our way. At pangalawa, by means of our works. Sabi po ng Bible, let your light so shine before men. Pag nagliwanag po yung ilaw na ating natanggap ang ating Panginoong Kristo, sabi po ng Bible, that they may see your good works. Amen? Tayo po ang patotoo ng Diyos. Kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, ikaw ang patotoo ng Diyos. Kaya iingatan po natin po yung ating pong mga patotoo. Sabi po ng Bible, inaasahan po ng Diyos tayo po ino. Sabi po ng Bible, good works, ito po yung makikita po sa atin. Ipakita na ikaw ay meron ng bagong buhay. Amen? May means of our good works, pero sa paanong paraan? Ang pamumuhay na naglilingkod sa Diyos. Amen? Magliwanag po tayo sa perverse and crooked generation na ito by means of our works, tayo pinamumuhay na naglilingkod sa Diyos. Hindi sapagat konbinyente, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon pare-pareho sapagat alam mo that you are a son of God. At namumuhay po tayo, ang pamumuhay na pag-naglilingkod po sa Diyos, at ang pamumuhay na dumalayo saan? Sa kasalanan. Magliliwanag po tayo sa lahi ko ng mundong ito kung tayo po mamumuhay na dumalayo po saan? Sa kasalanan. Sapagat tayo po nasa kaliwanagan na, wala na po tayo sa kadiliman. At pangatlong bagay, ang pamumuhay na nag-aakay ng kaluluwa. Amen? Meron na tayong malasakit sa kaluluwa. It is good works na hindi natin po sinasarili po yung ating pong kaligtasan mga kapatid sa Panginoon. Kaya salamat po sa ating Panginoon sa Kristo na kapag meron lang po isang tao na naligtas, na nalaman niya siya papunta po ng impyerno at ginamit ka ng Panginoon para siya pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya magliwanag po tayo, amen, by means of our good works. Kung tayo po ay nililibag, gawan po natin po ng sila ng kabutihan. Sabi nga po ng Bible, Romans chapter 12, verse number 21. Kung ginawa ka ng masama, sabi ng Bible, the means of our good works, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Amen? Kung ginawa tayo ng masama, gawan po natin sila ng kabutihan. Bakit? Sa anong kaparaanan? Number 3, ito po yung pamuli po natin. Upang sa ganung kaparaanan, sabi ng Bible, sa verse number 16, sino po yung maluluwalhati? Bakit magtataka sila, itong madilim na mundong ito, magtataka sila na kahit tayong mga Kristiyano na ginagawa ng minsan ng masama, ginagawa pa rin natin sila ng kabutihan. Amen? Kasi sabi ko ng Bible,
pangatlong bagay, and glorify your Father which is in heaven. Sa ganung kaparaanan, kapag po tayo ay nagliliwanag sa kadiliman po ng mundong ito, na ang ilaw po natin ang ating Panginoon sa Kristo, walang ibang malululhati kundi ang ating Panginoon. Kaya yung pangatlong bagay po natin, by means, magliwanag po tayo by means of our worship. Amen? By means of our worship, sabi ng Bible, and glorify your Father which is in heaven. Kaya tayo po, mga kapatid sa Panginoon, ang pamumuhay na sumasamba sa Diyos. Amen? May blessing man o wala, sasamba ako sa Panginoon. Sabi nga po ng Bible, Hebrews 10:25, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon na gaya ng inuugali ng iba. Sa halip po, mga karalan tayo sa isa't isa, sapagkat inyong namamalas na darating na. Amen? Salamat sa Panginoon kung darating po ang Diyos, prayer meeting, nandiyan ka ngayon. Salamat po sa Panginoon kung Sunday morning, Sunday night, o na nasa Bible study tayo. Babalik ako. Pero yung pangatong bagay po, no, by means of our worship. Bakit mahalaga ba na tayo magliwanag by means of our worship? Kasi makikita po ng community, o makikita po ng ating bahay, o ng ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan, na tayo po'y sumasamba sa Panginoon, hindi optional. Tayo po'y sumasamba sa Panginoon sapagkat tayo Kristiyano na naligtas at pinapahalagan po natin itong pagsamba sa Diyos. Kaya every Saturday pa lang, excited na tayo. Saturday pa lang ang gabi, inakayos po natin po ang lahat sapagkat sabi ng Bible, Psalms 122 and verse number 1, I was glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Masaya tayo, minsan kahit may oyot ka. Amen? Minsan gumalan yung doon, yung ako magkaka-oyot. Diba? Pero dahil Kristiyano ka, amen, nandun po yung kagalakan mo na ikaw ay sumamba sa Panginoon. At sabi ko ng Bible sa John chapter 4 and verse number 23, hinahanap po ng Diyos yung mga tunay na mananamba. Kaya isang malaking pribilehyo na tayo ay sumasamba po sa Panginoon. John chapter 4 and verse number 23 to number 24. Sabi ko ng Bible, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Hinahanap po ng Diyos yung mga sasamba po sa Kanya. In verse 24, tayo may sumasamba, God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Amen? By means of our worship, maluluwalhati po ang Panginoon. Na tayo may sumasamba po sa Diyos, sapagkat alam po natin, ito po yung tama. Tayo may sumasamba sa Panginoon every Sunday, every prayer meeting, sapagkat tayo natutupo tayo, sapagkat medyo po yung marapat natin gawin kung tayo magluwanag sa crooked and perverse generation. And last verse po, Ephesians, for what reason po na ginagawa po natin yung lahat ng mga bagay nito? Una, magliwanag po tayo by means of our way. Pangalawa, by means of our works. Ipagpatuloy lang po natin yung mga mabubuting gawa na ginagawa po natin para sa Panginoon. Sapagkat sabi po ng Bible, God is not attracted to the favor of love. At yung pangatlo, by means of our worship. Na ano pa lahat po yung reason nito? Ano po yung dahilan? Ephesians 1 in verse number 6, sa ating po magkatapos. Ang lahat po ng Epeso, Ephesians chapter 1 in verse number 6. Ito po yung isang motivasyon po natin. Kung bakit po tayo ay sumasamba sa Panginoon, kung bakit po tayo gumagawa para sa Panginoon, kung bakit po tayo nagliliwanag po. Sabi ko ng Bible, Ephesians chapter 1 in verse number 6. Ano po yung kadahilanan? Basahin mo natin sabay-sabayan po. Ready, read. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Amen. Ang ganda po ng verse, sabi ng Bible, to the praise of the glory of His grace. Amen. Tayo ay sumasamba sa Panginoon. Upang ano? To the praise of glory of His grace. Kaya hindi na po, tayo ay sumasamba sa Panginoon faithfully. Ito yung ating ginagampanan. Hinahanap po kasi po ng Diyos ang ating pong pagsamba. So sa lahat po ng ating pong ginagawa, ang ating pong kadahilanan po lamang to the praise of glory of His grace. Biyaya lamang po ng Diyos nila. At ang kapurihan lagi sa ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya sa ating pong person, magliwanag po tayo. Pero paano mangyayari na tayo ay magliwanag? Ang pinakakipala sa isang tao, kung siya'y magliwanag po at patuloy kong magliliwanag po sa sanlibutan ito, ay isang bagay lang pala, maindag tayo kay Kristo.
Amen? Kung manilang tayo po kay Kristo, at ginagawa po namin po ito lahat para kay Kristo. Amen? Yung tatlong bagay po lang ito ay magagawa po natin po sa biyaya po ng Diyos. Kaya sa tatlong bagay po ito, magluwanag po tayo unang-unan by means of our faith. Tama po yung daan na ating pong nilalakaran. Pagpatuloy namin po natin. Pangalawang bagay po yun, by means of our works. Kung gumagawa tayo ng buhay para sa Panginoon, keep on. Ang Diyos po ay keep on. At yung pangatlong bagay, magliwanag po tayo by means